as we run with perseverance, let us remember the hall of faith. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Sino po itong great cloud of witnesses? Ito po yung mga hall of faith forefathers natin. Sina Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Moses, maging si Sarah kasama niya, at marami pang iba. Sila po yung ginamit na halimbawa bilang mga anak ng Diyos na nabuhay sa pananampalataya. Maliwanag na pinapaalalahanan tayo sa ating pagtakbo na mayroon pagtatyaga, mas magiging matyaga tayong tumakbo kapag mayroon tayong basihan at mayroon tayong inaalala kung sino na nga ba ang mga nauna sa ating pananampalataya. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang kwento ng kahirapan. Iba sa nga sa kanila, namatay eh. At ang sabi pa sa Bible dyan, nabuhay sila sa pananampalataya hanggang sila ay namatay. Kahit na hindi nila lubusang nakamtan yung ipinangako sa kanila. Kinamatayan na lang nila ang pananampalataya sa Panginoon sa ngalan ng pagtsatsaga, pero nagpatuloy sila hanggang wakas. Kahit hindi pa nila nakamtan yung pinaka-full blessing at bunga ng pagtsatsaga. Si Abel, di ba, nagbigay siya ng alay at tinanggap ito ng Panginoon. Kapalit nun, nainggit yung kanyang kapatid at dito tinagurian ng kaunang-unahang murderer na si Cain. Pinatay niya si Abel. Si Enoch, sa pananampalataya niya, bigla na lang nawala. Hindi nakaranas ng kamatayan yun. Binalang dinagit ng Panginoon. Itong si Noah, sino bang matinong taong gagawa ng malaking barko sa tuktok ng bundok? Pero sa ngalan ng pananampalataya, kaya sabihan siya ng mga tao sa paligid niya, baliw, baliw, baliw. Pero ginawa niya sa ngalan ng pananampalataya. Si Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon, ang ayos-ayos ng buhay niya, kunyari sa Philippines siya nakatira, ang laki ng mansion niya, tinawag siya na, punta ka sa bundok, tralala. Hindi niya alam kung saan yun. Pero sumunod siya, bit-bit niyang buong niyang angkan. Sinunod niya ang Panginoon. Si Sarah, lagpas na sa kakayanan ng isang babae na magbuntis. Yet, nagtiwala sa Panginoon at sa edad na 90, nagkaanak. Di ba? Wala yung posible kay Lord. Mapapansin natin sa mga karakter na ito that their lives would serve as an inspiration. Let us be inspired by their faith and perseverance. Kung ikaw ay nangihina sa pananampalataya mo ngayon, tingnan mo na lang, sama pa si Job. Tingnan mo na lang ang mga taong ito kung paano sila nabuhay sa pananampalataya. Hindi sila sumuko. Kaya wala sa kaditing kumpara sa mga taong ito na nabuhay sa paglilingkod sa Panginoon at namatay din sa pananampalataya sa Panginoon. Let us be inspired by their faith and perseverance. Let us realize that they were imperfect. Maraming kapintasan yan. Si Noah, lasenggo yan eh. Si Moses, mamamatay tao yan eh. Kagaya nila, may mga kapintasan sila, tayo meron din. Pero hindi yun naging hadlang upang gamitin sila ng Panginoon. Let us realize that they were imperfect but perfectly used by God for His glory. And so it's the same truth that we can experience if we persevere. Walang perfecto dito sa atin, pero kapag kayo nagpatuloy sa Panginoon, He can perfectly use your imperfection to show His power and glory and mercy and grace and blessing sa buhay mo. Yes, Lord, I may be imperfect, just like the people in the Bible. But it is evident that our imperfections cannot and will not hinder what you can do. Kaya kapag tayo ay nahihirapan sa buhay, as we run the race with perseverance, remember the hall of faith. Ang buhay na hanggang ngayon ay nandyan, nakalathala sa Biblia. Kung masipag ka lang magbasa, marami pa sila na pwedeng ituro sa'yo. Kaya pag nangihina ka, magbasa ka ng mga buhay ng mga taong yan. Hindi yan chismis, totoo yan. Active yan hanggang ngayon ay makapangyarihan ang mensahe ng kanilang buhay. And so, let us realize also na sila maging ay imperfect. Gaya natin, may mga kahinaan, may mga flaws, inadequacies, pero hindi naging hadlang para ang buhay nila ay mailathala at maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kanilang kahinaan. At gagamitin din ng Lord ang kahinaan mo, ang sitwasyon mo, para lalong makita ang kanyang kapangyarihan sa buhay. Remember the hall of faith.